ating mahal na Apo Kunching. Magaganap ang mga himala. Kung hindi sa Kanya, kung hindi ganang Kanya, walang magaganap na hiwaga kailanman. Sapagkat ang bawat isa ay anak lamang niya, binigyan ng karapatan, binuhay niya, kaya tanging sa Kanya lamang ang lahat ng pag-asa. Ano na ba ang magiging patotoo mo na lubos na siyang nanguna sa buhay mo? Ano na ba ang naging dahilan kung bakit ka sumuko sa Kanya? Patotohanang nagpakababa ka na. Hinihingi mo yaon? Ang imposible ba'y alam mong mangyayari sa iyo? Magalak ka, magpuri ka. At sa tuwing ba sa'yo ang panglulumo, panghihina at panglilito ng kalaban niya, pinananaig mo ba'y siya? Kinakaligtaan mo ba ang mga alalahanin para sa Kanya?
hinihingi ay mahal mo siya? Siya ba ay sinasampalatayanan mo sa isip, sa salita at sa gawa? Kung minsan ay nilalayuan. Sinasabi mo bang hindi ka lumalayo? Kung ang gawa niya ay di mo gusto at di hinahanap mo. Napakilala mo na ba sa kanya ang mga gawa? Sa mga dinadala at pinapasan mo ba? Sinasabi mo, hindi mo na kaya, tutugot ka na. Sino ngayon ang sasandigan mo, lalapitan mong mas matibay pa sa kanya? Hindi ba't siya lamang ang pinakamatatag at pinakamatibay? Siyang pinakamalakas at walang makakapwersa kanino man sa kanyang lakas, sapagkat wala nang hihigit pa sa kapangyarihan niya. Patotohanan mong anak, ka nga niya. Pakilala mong totoo ka sa kanya. Sa oras na ginagapi ang isip at damdamin mo dahil sa mga suliranin at alalahanin mo, mag-umiyak ka, hindi siya lalayo sa iyo. Magpakababa ka, matutuwa siya sa iyo. Laman ang puso mo, hindi mo manisigaw, ibulong mo ka, sapagkat kung saan mayroong pagmamadali, hindi kanya. Ngunit kung sinong nagbabata, anak niyang kaaya-aya sa pananaw niya. Kaya nga, kung batid mo nang siya ay may ginagawang hindi mo nakikita at may gagawing hindi mo makikita, manalig kang anak niya. Sapagkat siya ay ama mo nga na pinakikilala ko. Mula noon, ngayon at kailanman, sa simula at hanggang wakas ng tao sa lupa, ay di magbabago, hindi mapaparam, hindi mamamatay, hindi mawawalay. Ikaw ang wag mawalay. Sapagkat dito nasusukat ang kanyang kaloob, tiimbagang, timpiin ang hinaing at daing. Na may bibigay sa iyo kaysa magagawa ng kapwa mo. O mga iniibig ko at minamahal na totoo, ganang pagkatao'y di mawiwika ito. Ganang pagkatao'y walang karunungang sambitin ito. Kung nasuri ninyo ang nagwiwika, mababatid niyong may salita na mabuti pawa. Sapagkat ang salita'y may kalakip na gawa sa mga tumatanggap, nagtitiwala,
naniniwala, kakamtin ang hiwaga. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Paano may sisiwalat ito ng tao at paano iuulat ng tao ito? Samantalang hindi niya batid na ganun ang Ama. Ngunit ang Espiritong mula sa Kanya na inuulat sa tao ang totoong galing sa Kanya, na isisiwalat ang tama at totoo sapagkat ito siya. Gayon siya, kahit kanino pa, magpakailanman, hindi nagbabago. Tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Kaya't ang mga totoo tapat na lingkod, humina man lumalakas, nalilito man napapayapa, kung minsan may pag-aalinlangan, subalit ang katapatan ay naroon, dagling naglaho ang pag-aalinlangan, katapatan ay kinamtan. Yaon ang tinatawagan nyo. Gayon kung kumilos at gumawa sa mundo. Subalit di nyo nga ganang kakilala kaya pinakilala ko. Di nyo nga ganang batid kaya pinabatid ko. Di nyo nga ganang mapuhap kaya pinapaapuhap ko upang maramdaman sa puso mo, taong malayo at matigas ang loob mo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, kung nagtitiwala kang may Ama ka at Diyos ang tawag sa Kanya, batid mo ngang hangin ay kaya niyang ibugso, kaya niyang ipalumanay ang dating. Sa makatwid, kaya ka ring pihitin kahit siyang dako, ang isip mo'y maging mataman sa Kanya, kung hahanapit, masusumpungan siya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Pawang katotohanan ng sakit tinuturan, ganang katauhang katalinuhat magdaratal, di matatarok maabot mawiwi kayaon. Subalit ganang di nyo na sila liwanag ng pananaw, maliban ang Ama. Subalit nang dahil wala siya sa harapan, tao ang nagsisilid, tao ang ginagamit, subalit ang mga ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't iniiba ko, na mula sa may taglay nyo rin, yamang ako'y taglay ko rin ito. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, sapagkat kailanman
sa bawat isa. Sapagkat pinagtitiyap-tiyap, pinagbubuklod-buklod ang mga kanya. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Sa ang kaisipan ng kanyang katauhan ito susuriin at kanyang maaarok, matatanda at pag-aaralan. Maliwanag na patotoo, hindi niya pinag-aralan ito. Sinilid ko lamang. Ang may pangunawa ay nakaunawa, ang may pandinig ay nakarinig, ang may pandamay makadama, tunay na mahiwaga at dakila. Ang Diyos na sa inyo'y nagpahiram ng lahat at ng inyong buhay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kutsain man kayo't hamakin ang kapwa nyo sa kaganapan sa buhay nyo, ngunit kung katotohanang walang gawa kayong hindi tama't gusto, hahabakin nga kayo't di marapat sa pananaw ng Ama. Subalit kung hinamak kayo't dahil sa katotohanan ng gawa nyo at pakikipagtotoo, hindi bali kapwa nyo ang lumisan sa inyo, wag lamang ang pinakatotoot, tapat at nagbibigay buhay sa inyo. Yan ang pawang katotohanan. Kaya't nagsisilbing tanglaw at liwanag ang aral at totoong bahagi sa tapat at nakinabang na siyahan at nagalak. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal ko kayo. O aking Ama, na Ama nilang pinakikilala ko'y ikaw, yamang nasambit mo na't naiwika ang kanila na marapat marinig at mula sa iyo, na marapat nilang tupdin at paniwalaan, upang sila'y maging matibay matatag sa pananalig sa iyo. Ang may pandinig sa kanila'y nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Subukan mo kung sa iyo galing yaon, kung di ka makalimot at mabaligaw. Kaya't aapuhapin mo ang kasunod, dili kaya'y titingnan mo ang kodikong tinatawag. Ngunit maliwanag kong patotoo, hindi ako magkakamali sa wika ko. Sapagkat ang pinagmulan ay di nagkakamali, ngunit ang taong ginamit ay nagkamali. Kaya't binuo ang pagkakamali ay itinuwid, at ang sumunod ay naitang. Hindi sa boses para masabing siya'y mabuti, kundi sa puso para mawikang mabuti ito. Sapagkat kung ang boses mo may totoong napakalumanay, napakahinhin at napakahina, ngunit puso mo'y matigas at maitim ang budhi mo, baliwalang tinig na hanap ng kapwa mo, huwag sigawan ako. Subalit, pasigaw ko mang binabahagi sa inyo, subalit puspos ako ng pagmamahal na totoo. Yaong pagmamahal ko ang damhin nyo, huwag ang tinig kong di maabot nyo at matarok, dahil laman ng puso't isip nyo'y di katulad ng sa akin. Subalit, kung katulad nga ninyo, ang laman ng akin at sa inyo'y iisa tayo, yung amang inyong tinatawagan at pinagmulan ko, mararamdaman nyo, kaisa ninyo ako. Espiritong walang butot laman,
Yahanan, Nekaramaneyahanan. Katulad ng sasakyan. Habang buo ang makina, pwedeng palitan ng mga balangkas niya. Makauusad pa rin siya. Subalit kapag ang makina nang naging palyado, palitan mo man ang gulong ito, di aandar siya. Tao, ang may pandinig, ay nakarinig. Ang lahat ng mekanism ninyo, Ama ang nagpapagalaw. Kaya't maging buhay nyo, siya pa rin tao ang nagpapagalaw. Sa may gustong pumilala sa Kanya, makikilala siya. Sa may gustong magpadama at madama siya, mararamdaman niya kayo, mga anak na totoo. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Nekaramaneyahanam. 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 Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya't ayon sa Hebreo, ang sulat ni San Pablo, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya, ay nakarinig. Kung naangkop sa iyong gampanin na tungkulin ng magbata, gawin mo yaon para lamang mapakilala mo ang katotohanang sumasayo ang Ama. Kung hinihingi ng pagkakataon na ikay magparaya para lamang mapatotohanan mong ikay lingkod na totoo ng Ama, gawin mo. Kung hinihingi ng pagkakataon na sinasabi sa iyong magpatawad, gawin mo para patotohanan mong Ama mo'y mapagpatawad na tulad ng ginawa mo. Subalit habang ginagawa mo ang para sa Kanya, alang-alang sa Kanya, lagi mong tatandaan, hindi ikaw ang gumaganap, kundi siyang nagbigay. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal ko kayo. Kaya nga, pinakadakilamang anak, nagpakababaw pang mapakita ang kababaan, pinakakataas-taasan mang anak at di mawawangis sa mga anak na binabaan, pinakita ang pagpapakababa upang makita ang kababaan. Hindi tinanggap at inari ang lahat ng kakayahan, kundi ipinakilala ang kakayahan ng Ama na binahagi lamang sa Kanya. Maliwanag ang katotohanan. Ang mga nagtataglay, ang Ama kinikilala at tinatanggap, at siya nga ang pinakikilala ng lahat. Kaya't ang lahat ng tapat at sa Kanya'y totoo, lahat ng kanilang hirap na pagagaan niyang ganap. Tao, mahal ko kayo. Ganang kunching na pagkatao'y di mawiwi kayaon, sapagkat tao siya, walang lakas persa. Ngunit ang espiritong di nyo nakita, kung tatanggapin nyo't paniniwala ng wika, magaganap sa inyo ang salita
pagharian, buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Diyos? Salamat sa Ama. Tunay nga palang doon mo makikita ang kanyang kaloob sa iyo. Kapag sa oras ng ika'y nanghihina, tanging siyang nakakakita ng iyong pagluha. Kaya naman inaampat niya at pinapawi ang luha sa mata at pinalalakas ang iyong katawan. Yaon pala. Gawin niyong lahat ang patuloy na magkadama at sumunod sa Kanya. Walang hindi nabubuksan. Pintuan mang nakasusiyan, mabubuksan na tuwiran. Sa lapat na susi upang ito'y mapasukan. Yaon ang Ama, binubuksan niya ang Kanyang kaharian sa mga lapat na anak niya upang mapakita ang Kanyang kahiwagaan at taglayin lahat nila. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nasasabi ng mga anak niyang dumanas ng sakit at dusang hindi nila kagustuhan, ngunit pinahintulot na sa kanila'y maganap. Dahil naganap na yaon, wala nang hinanap na tagalutas, tagatsadsad, tagahulagpos, wala nang sinandigan, wala na maliban siya. Hindi pinabayaan, nakapagtagumpay sila. Yaon ang iyang mga propetang nauna sa inyo at sa panahon ngayon kung sino ang napili at totoong ganap na tumupad. Ayon kay Juan, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Jesus, si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang inyong anak." At sinabi sa mga alagad, "Narito ang inyong ina." Mula noon siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Nang makilala ng alagad na ito ang tunay niyang magiging ina, hindi niya na itinapon. Kinupkup niya. Kung kukupkupin niyo lamang ang ina ng katotohanan, ang ama ng katotohanan sa inyong buhay, espiritong inyong nasumpungan at nadama, kailan may di kayo magugupo bilang tao. Sapagkat kung papapasukin yung lubos, sa oras ng kahinaan nyo'y may magpapalakas, sa oras ng kagipitan may magbibigay ng saklolo, at sa oras ng kawalan, sinisidlan ka ng di mo namamalayan. Sapagkat ang ama mo ay tapat at totoo, yamang pinakilala ng Kristo at kinilala mo naman, yamang sumunod ang Kristo at sumunod ka rin naman, lahat ng nagawa ng Kristo'y kayang gawin mo rin, ang magtiwala, ang tumupad, ang tumanggap, ang magmahal, magagawa rin ng Ama, lahat para sa buhay mo, yamang anak ka, tulad ng anak na inuna sa iyo. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Ama, hindi nila ganang maunawaan ang wika mo.
Ipaabot mo sa mga anak mo ang marapat na abutin, at di nila'y tumaabot kung ganang pagkatao. Kaya't napakabuti mo, Ama, binigay mo ang iyong espiritong magpapaabot sa hindi nila maarok, masukat ang di nila matarok, sapagkat ikaw nga ang lahat, ikaw ang magbahaging ganap. Sa kanilang may pandinig ay makarinig, ang may mata ay magliwanag, ang may pandamay makadama, ang buhay ay lalong mabuhay at sumigla, ang sarado pa, mahabagkat kawan sila. Buksan mo, aking Ama, nang mawawa nila ang nasa't layon mo sa kanila. Hindi mo man ngayon din ay pagkaloob ang hiniling ko sa kanila, sapagkat wika mo nga kung kaisa ko'y kaisa ka rin, at kung kaisa nila at kaisa ka, kaisang espirito'y siyang magpapaunawa sa kanila, upang hanggang dumatal ang lahat ng para sa kanila ay kamtin na mula sa iyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Naunawaan niyo po ba? Salamat sa mga may pangunawa at nakadama. Napakagaan pong unawain kapag nasa iyo ang pangunawa na binigay pamamagitan ng Espiritu. Ngunit napakahirap, huwag niyong pahirapan ang isip niyo, hindi niyo kakayanin. Kaya't humingi kayo ng tulong sa Ama na ipaunawa ito sa inyo sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, hindi ng pamamagitan ng isip niyong tao. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Yamang kayo ay naririto, tigibin ang gala ang mga puso nyo. Batid kung mayroong suliranin kayo at di mawawala ito sa buhay nyo bilang kayo'y tao. Subalit, hindi pare-parehas ang inyong pasanin at inyong tinataha. Hindi magkakatulad ang inyong kinabukasan at ang inyong buhay, di pantay ang takda ng pagbawian. Yamang kayo ay naririto, limintang tuin mga binigkas ko, di man pare-parehas takda ng buhay nyo, di man magkakatulad mga kabuhayan nyo. Ang kapalaran nyo ay di man pantay-pantay, may mayaman, may mahirap, may katamtaman, subalit isa ang inyong Ama na marapat tawagan. Siyang tanggulan, siyang sandigan, siyang liwanag, siyang lahat-lahat. Kaya't kanyang anak na nagugupo ng dulot ng kapwa sa kanya kasumandi. Itong wika kong pahatid niya sa inyo, na kung ganang tao'y di masasambit, walang karunungang mapagdugtong-dugtong, mapagpatay-pantay mga anggulo ng wika ko. Tao, mahal ko kayo, suriin ang salita ko, nilalagyan ko ng anggulo, rimang tawag, rhyme sa imbisito. O mga mahal, magnilay kayo, magkulay magtanto, kayo sa binigkas ko. Walang baling, mabot ninyo ang lahat-lahat.
nasa nyong mabot. Subalit, mithin nyo, mabot matarok ang nasa ng Ama. Nang sa gayon, sa damdamin nyo'y siyang mamumuna at magaling totoo. Tao, mahal ko kayo, kapwa-tao'y ginamit sa inyo. May laman, may buto, may balat, mayroong ugat. Ito, subalit, ang sa inyo'y nagbahagi at nagbigay ng ganang katotohanan ay walang buto, walang ugat na hahawakan, na mapapati, mababali, mabubulok pag namatay. Walang laman na uurin, walang bumong mawawalan ng utak na laman. Tao, katotohanan, ang wika ko't tinuran sa inyo. Sinong ganang matalino ang mayangkop at mababay pa ito, maliban matutunan, pag-aralat may magbigay. Hindi tao, hindi katauhan, yung ama't anak sa pamamagitan ng Espiritu, kaugnay sa inyo, ibinahaging magmahal sa inyo, magpalakas, magpasigla, magbigay pag-asa at kalakasan ninyo. Liwanag ng buhay ay maaring inyong kamtan, nadimlan man ng dilim ang buhay, mahahawian at mababagong ganap. Sulong, sumuong kayo, patuloy niyong sungin ang laban. Sulong, patuloy niyong gawin at huwag kayong manghinawa sa pakikibaka. Tao, mahal ko kayo, kalasag niyo'y ako, binhi ako. Wala kayong pinunla kahit ano, lahat ng binhi ay sa aking totoo. Binhing mabuti, binhing maganda, binhing lakas sa tuwina. Nasa tao ay naangkop upang may bahagi at manahan sa inyo. Tao, mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Walang mali, walang humpay, walang kamatayan. Magpakailanman yamang ako'y sa inyo, maging marapat niyong suriin ang wikang ito kung matatanda. Subalit di ba ninyo matandang lubos, madama lamang ninyo ang may buhay sa inyo. Magagawa na ipakibaka nyo mga niloob at pahintulot na maganap sa inyong buhay. Amang magtatanggol sa inyo'y magbibigay ng pawang katotohanan sa di ninyo kasalanan, ng pawang katapatan sa inyong taong walang maliw, na nagpapasakit, nagbibigay sakit upang kayo'y makatawid. Ama, sa inyo mag-angkop ng ganap, mawawalay kayo sa kapwa nyo di tapat at gagamitin niya
kapwa tapat na tulad nyo, aking mahal. Magnilay at magpulay, magtantong tuwiran sa aking tinuran. Bulay-bulayin nyo mga aral salita ko at sa puso nyo'y mabuhay na totoo pagmamahal. Kapayapaan sa isip ay manahan. Mabubuhay kayo, may galak tao. Pawang katotohanan aking iniluwal. Kung ika'y nalulumbay, gunatiin mo yaan. Kung nanghihina ka, mithin mong kamti na masinyong buhay ay tapat kailanman. Tao, mahal ko kayo, mahal na mahal. Malinis kailanman, pusong alay sa inyo na sinusugatan. Kaya't di madama kung anong kalinisan ko, kaya't di makita kung anong kabutihan ko, kaya't di matanggap ang katotohanan ko, kaya't di mabata ang handog sa inyo na panandalian lamang at di magluluwa sa inyong katapatan. Kakalagan kayong ganap at tao, magnilay, magpulay, magtanto, magsuri, dumama kayo upang mawawaan salita ko sa inyo na aking pag-ibig ang kalakip nito. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Paano tatanggapin itong si Constancia kung may saloobin? Di madarama ako, tao, mahal ko kayo, mahal na mahal. Tulad ng Kristo, di nadama ang alay ng mga may saloobin, na di tumpak tama ang adhika at parata, mga layunin. Batid nila'y batid lamang nila, ngunit di batid na batid niya rin ito at batid kong higit. Pagkatarok ko sila, gayon din naman aking espiritu, tarok lahat kayo. O taong mahal ko, madarama ninyo kung buhay ang pagkilala nyo.
Nekaramanyahanam. 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 Kung hindi patatapangin ang ginagamit sa inyo, kung hindi pasisiglahin ang paghandog sa inyo, kung hindi pagiging marapatin na ipabibigkas ang tama, ano ang ibibigay ko? Yamang di siya ang sa inyo'y nagkaloob nito. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mahal po ba tayo ng Diyos? Nadama niyo po ba ang pagmamahal niya? Nakilala niyo po ba siya? Tunay nga po. Kaya kahanga-hanga yung kapwa-tao na matatag, matibay, hindi dahil sa kanilang sarili, kundi pinatatag, pinatibay sila ng Ama dahil nakilala siya. Nakatutupad, nakagaganap sila dahil hindi kanila, kundi dahil sa Amang tinanggap nga nila. Sapagkat mahirap sa lahat gawin ay ang kaukulan sa kabanalan. Mahirap sa lahat tupdin ay ang katotohanan. Subalit, ang mahirap gawin, mahirap tupdin, ang nakagaganap at tumutupad sa mga tumutupad, iyaong kanilang tinanggap na tapat sa lahat. Pagpalain kayo. Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila po niya. Naramdaman niyo po ba siya? Nakilala niyo po ba siya? Hinahanap niyo po ba siya? Mararamdaman niyo nga po siya kapag hinanap siya. Makikilala nga po siya kapag hinahanap niyo siya. At yan ang pawang totoo. At yan po ang nagpapatibay sa akin, nagpapalakas, nagpapatatag din tulad ninyo. Siya, hindi sino man. Siya lamang. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghintay. Alam kong di ringgin kayo ang Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakala. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang may para sa kanila mangyayari sa inyo, malalim ang kinatang. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Habang umuusad ang araw at sa mga pinakikibakahan at nilalabanan
ng buhay, tanging Ama lamang ang nakakaalam sa bawat isa. Tanging siya lamang ang nakatatarok ng damdamin ng bawat isa at nilalaman ang isip ng bawat isa, ang dinaranas ng buhay ng bawat isa, ang kinikilala ng bawat isa, ang tinatanggap ng bawat isa, ang nakikita ng bawat isa. Lahat tanging Ama ang nakababatid niyan. Kaya mga minamahal, nawa patuloy pag-isahin ang iisang Ama sa Diyos Ama, sumandig tayong lahat na anak niya. Pagpalain kayo. Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? O may sakit po ba kayo? Pare-pare. Apakahiwaga po ng Diyos. Pinakita ko kay Mother, kasi po ay nag-toothbrush ako. Pinakagid-gid ko po yung loob. Namaga ang loob. Napakasakit po. Ay, ito, may kulani ako dito. Napakakirot. Sapagkat namumuo yung nana. Pero alam niyo po ba, habang nagsasalita akong gumagalaw ang dila ko, natatama doon, piniga po niya. Piniga. Eto po malambot. Napakahiwaga ng Diyos. Napakahiwaga po ng Diyos. Ang tigas po niya. Nakita ko nga kay Mother, tingnan mo yung ang sakit, sabi ko. Pinakita ko sa manugang ko. Tingnan mo nga anak, nakaalsa po ka Magapo. Kung nga ako sa gadanggan dito, may kulani ako para kakong holen. Ito po ang isang bahaging bakit binahagi ko po sa inyo kung sa dating buhay ko yon. Takot nang naghahari sa akin, nervyos na. Hindi na ako papayag na hindi ito ay dahil takot na ako, baka ma-impeksyon ang utak ko. Subalit, sabi nga niya habang may buhay, hindi ko po sinasakupan sa inyo, ngunit ito po laging dinadatal niya sa akin, noon wala kang karunungan at kaalaman. Subalit nang bahaginan kita, nagamit kita sa kapwa mo, sa sarili mo ba'y hindi mo magagamit ito? Kung sa kapwa mo'y matapang ka, naihahatol mo'y ganito at sa sarili mo'y hindi ka totoo sa akin. Huwag mong tularan ng iba. Ba't kaya nagagamot ko yung iba? Bakit teka pa sa sarili ko'y hindi? Sabi ng ilan ng bilang ng mga sinabihan sa pamamagitan ng Espiritu sa dakong ito. Di ba manggagamot ka? Nagulat. Ba't po alam nyo? Sino ba nakaalam? Si Kunching hindi ka kilala at hindi alam na nanggagamot ka. Pero ako alam ko. Bakit di mo magamot ang sarili mo? Dahil takot ka, di ka sigurado sa hinahatol mo. Ngunit, kung sigurado ka, kahit ikaw inumin mo yan. Dahil di mo isipin baka malasong ka. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Kaya naman, yung mga iniinom nyo po, iniinom ko rin. At saka totohanan lang po, yung alagaw at bayabas, ako unang uminom nun Ako po, ang unang uminom nun. Nakikita nyo po ba yung puno sa adoration na dati yung mga pumapasok? Yun ay punong buhay na alagaw. Tumitig ka anak, dyan sa tabi na yan, sapagkat dyan, may puno diyan. Banda rito, yan. Sapagkat iri po dati, ito'y garahe, may tindahan, ito'y tahanan, doon tumitig ka. Ano pong gagawin ko doon? Pumigtas ka sa mga usbong. Yun nakikita mo ba yon? Bayabas O sige po, ano pong gagawin ko? Sige, kailaga mo. Ilan-ilan po. Ininom ko. Kinabukasan, magaling ako. Buhay ba nga ma? Hindi ko po yung kinukwento para akitin ko kayo.
kundi patotohanan na hindi naman po ako nagpapagaling eh. Dahil sa unang buhay ko, wala akong alam yan. Wala akong alam diyan. At di ko po gagawin ito kung ako'y manghuhula-hula na lang. Lalong hindi ko gagawin kung ako ay makakapinsala. Sapagkat, ang bawat na pinsala ko, alam kong ako ang magdudusa. Takot ako doon. Kaya kapag may tumatanong, katulad halimbawa, sapagkat noon po, ulitin ko na naman po, may mga nagtatanong, ano po ang gamot sa ganito. Patawad sa mga Facebook kung hindi ko kayo binibigyan sapagkat mahirap. Mahirap po. Sa text, kapag yung dati pinagaling na at miat-miya ito may text na, hindi po ako nagbago, kundi ang Espiritu po ang nagpapabago sa akin. Napagaling na siya. Text lang ng text nung makalaon at dahilan malayo, mas malayo nga yung iba. Kung laging ganon, pagbibigay, paano mo nakilala yung pinakilala ko sa'yo? Kung hindi mo alam, tunguhan ng kanyang naging tahanan para sa'yo. Nawili ka naman ng kakatext, kaya bibigyan kita kumisan bibiguin. Sabi niya, huwag mo sagutin, hindi ko pababatid sa'yo kung ano ang gamot. At di ko rin pasusuri sa'yo kung ano ang sakit niya. Pag nagkamali ka ng hatol dahil naiya ka lang sa kanila, pipinsalahin ka pat, anong sasabihin? Pinainom mo ako ng ganon. Painumin mo na-hospital na. Yun lang pinabatid sa akin. Na-hospital na at may ininom na gamot. Ngayon, te-text ka, pag-inom mo ganito. Pag ininom, bakit ganon? Te-text na naman. Apo ko, Cheng, ininom ko po yung kahit hindi totoo. Sana po'y maunawaan yung kalagayan ko. Matagal naman po ako nagbigay na Through text, through tawag, matagal ko na pong ginawa yun. 3 taon na po. Nawa naman, makilala ng iba ang tama at tumpak na pamamaraan sapagkat doktor man, hindi kanya kagamutin sa tawag lang. Albularyo rin, hindi kanya gagamutin sa tawag lang. Opo, kala ko bang ginagamit ka ng Espiritu, Apo Kunching, at alam mo, tama, may paggalang ka ba? Kung alam mong hindi ako yon at ang Diyos, bakit dinadaan mo ako sa text? Bakit dinadaan mo ako sa tawag? Bakit hindi ka humarap? Ano ngayon ang katwiran nila? Mali po ba ako? Hatulan ninyo. Ako ba mali? Kung mali pa rin ako, bahala ng Diyos sa akin. Buhay ba ang Diyos? Maaari po siguro kung halimbawa nagpunta ka rito, pagkatapos Apo Kunching, tutuloy ko pa po ba yung iniinom ko? Kumusta ka ba, anak? Ganito po. Kung tuturin ang pananalig at paniniwala mo, hindi na kailangang i-text mo, pumunta ka. Makipagtipan ka. Sapagkat sa doktor mo man, pag pinabalik ka ng 2 linggo, babalik ka, di ba? Pag pinabalik ka ng 1 buwan, babalik ka. Pagkalipas ka ng 1 buwan, bumalik ka. Pagkalipas ng 2 linggo, bumalik ka. Dito nga, wala nang check-up No payment pa rin. Walang consultation fee. Pero bakit pinanghihinayangan? Dahil hindi totoo ang paniniwala. Yun ang totoo nun. Dahil hindi totoo ang pagtanggap, yun ang totoo nun. Sapagkat kung totoo paniniwala at pagtanggap, magsasakripisyo. Narinig niyo po ba yun? Yung sa banal na aklat. Kailangan ng sakripisyo. Sapagkat kung magsasakripisyo lang, yung tinatawagan mo na lingkod ng Diyos at ikaw na gagawaran ay walang sakripisyo. Paano mo kilala ang Diyos mo? Iba naman ang doktor at iba naman ang tinatawagan mo. Sapagkat ang doktor ay nag-aral at ang Espiritu hindi. At ang ginagamit ay wala ring pinag-aralan kaya hindi pwedeng sumbatan mo. Kaya naman dahil walang pinag-aralan, ingat na ingat.
Ingat na ingat. Sapagkat ang tao ay tuso. Kung minsan di mo kasalanan sa ipaparatang, para lamang malis siya ang kanyang kasalanan, ganun ba ang Diyos na aking pinaglilingkuran, ako'y papahama? Alam niya yung totoong ginawa. Alam niya yung aking ginagawa. At alam niya yung totoo at hindi ko na sinasabi. Kaya siya ang tanggulan ko. Mga minamahal, kung hindi naman po sa Kanya, hindi na ako maglilingkod eh. At kung hindi lang po sa Panginoon, di rin ako maglilingkod sa inyo. Sa Makatwid, naglingkod po ako dahil sa Kanya. Kaya kahit anong hirap, pilit ko pa rin tinatanggap na mayusad. Ganon din ang mga alagad na nagpapakatapat at nagpapakatotoo, na hindi nagrereklamo, na hindi nangangatwiran, na hindi nagdadailan. Kahit mahirap, tinatawid nila para makapaglingkod. Dahil udyok sa kanila yon, udyok sa damdamin at isipan, udyok sa pagkatao. Hindi dahil sa kanila lamang. Sapagkat, sino magmimiting gawin ito? Sino po? Tatanungin ko kayo, sinong magmimiting gawin ito? Mayroon ba? May pipili bang ganito? Ang kapalaran ko? Wala ni isa. Ngunit kung pinili ka, gawin mong tapat ang pagpili sa iyo. Kung sinugo ka, gawin mong makatotohanan ang pagsugo sa iyo. Huwag mong dayain ang Diyos mo. Huwag mong linlangin at gawing dahilan siya sa buhay mo. Na kahit hindi totoo, ay sasabihin mo. Sapagkat hindi naman siya nagpapabiro. Kaya nga sinabi niya, huwag mo akong gagamitin sa hindi katotohanan. At huwag mo sasambitin ang aking pangalan. Ama ka ng Ama, hindi naman totoo sinasabi mo. Mahirap yun. Mahirap yun. Kaya po, napakahirap lokohin ng Diyos. Kaya naman, kung sa palagay ng tao ay ginawa ko yon, hindi ako mangangatwiran, tanging Ama na lamang ang nakakaalam. Kung sa palagay ng tao, ako may kasalanan doon, hindi rin ako mangangatwiran. Pabayaan ko ang nakakakilala at totoo sa akin ang siyang humatol. Hindi naman po ako magsasalita. Maliban kung pagsasalitain niya ako. Sa bagay na dapat kong sabihin, ngunit kung hindi, sarado pa rin. Sa inyo pong lahat, naway makilala ninyo ang totoong tinatawagan natin upang sa paghina natin, tayo'y makatanggap ng kalakasan. Sinungaling po ako at sinungaling din ang mga magsasabing hindi lumuluha. Ako po'y lumuluha. Pero walang nakakakita kundi siya. At tulad ni Kristo, nananambitan ako at nangangayo pa sa Ama. Nananalangin ako na walang nakakakita. Hindi ko na kailangang ipakita pa sa kapwa ko kung paano ako manikluhod. Ngunit hindi sa akin sarili. Hindi ang akin sariling pinaninikluhod ko. Kaya, kung ang mga pinaninikluhod ko, pinagsusumamo kong tulad ni Kristo ang hiniling niya, ay ang kaligtasan ng tao. At mahulagpusan ang kanyang ginagampanan, makayanan ang kanyang gampanin, yaon lamang ang kanyang hiniling. Ba't mo nalaman na po, Kunching? Hindi na ako maglilingkod sa inyo, kundi siya ang nag-aatas sa akin. Sa Makatwid. Mga alagad naman yan ng panahon na yun. Yung mga may kakayanan, tumulong din sa kanilang mga samahan. Pinabatid niya yan sa akin. Eh, paano napabatid? Wala nga po maniniwala. Hindi ko kailangan maniwala kayo. Ngunit hindi ko kailangan magsanungaling at kayo'y akitin para papaniwalain. Kaya, kung ano man ang hatol ninyo sa sinabi ko, kung ano ang pakiramdam ninyo sa sinabi ko, kung ano ang pagkakalan nyo sa sinabi ko, wala po sa akin. Ang mahalaga, ako ay naninindigan. Kung hindi si Kristo, hindi ako maglilingkod. Kundi ang Ama, hindi ako maglilingkod. Kaya nga, kung paano siya, may mga kasamang ilang alagad, doon ay nangungusap siya.
At hindi kung minsan kasama ang lahat ng alagad, kung saan tutungo, at kung minsan iisa lang ang kasama, kung minsan dalawa, nagaganap. Paano? Anong patuto? Wala namang bumaba. Subalit ang sabi nga, ang nagpapatotoo sa nakaraan, sa kasalukuyan at darating pang panahon, ang hindi nagkakabulang salita at nakakaalam ng lahat mula noon, ngayon at kailanman. Yaon ang Espiritu na kung hindi siya ang Espiritong sa akin, hindi ako maglilingkod. Kaya hindi ko tatanggapin at hindi ako susuo sa alam kong hindi totoo na Diyos, Espiritu. Sa inyong lahat, pagpalain kayo. Sumayin niyo ang kapayapaan sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso niyo. Matigib kayo ng kasiyahan sa bawat isa. Magliwanag ang pangunawa niyo at matanggap niyo ang liwanag ng Ama upang sa bawat araw, pag-asa niyo'y hindi mamatay, kundi patuloy niyong labanan at pakipaglaban ay siya upang pakita niya ang kanyang kabuhayan ay hindi nagbabago. Siksikliglig at umaapaw, ngunit hindi lahat ay nagtatamasa, ngunit hindi naman din lahat ng tao ay nagutom dahil sa gusto niya. May nagugutom dahil kagustuhan ng tao, hindi ng Ama. Kaya't ang lahat ng sa Kanya, makikilala kung sino siya. Pagpalain kayo. Tayo na, mga mahal.